The science behind ang cute-cute. Gusto kong kurutin. Meron ka ba nun? Meron. Nanonood ako sa mga reels. Tapos may mga cute na mga animals. Yung top 15 cute animals. Grabe, alam mo yung kahit nakahiga ako. Si Modeng, yung sa Thailand, yung hippo, hindi mo yun alam, nag-trending yun. Ang cute nun. Papakita ko sa'yo later on. Sigurado ka nandun pa siya? Yeah. Okay. Alamin natin, bakit nga ba ganito, yung cute-cute gusto kong kurutin. Dito lamang sa Share Mo To. Gigil mo, si ako. Hello mga ka-MB. Grabe, as in, grabe talaga. Ang topic natin today is something na feeling ko lahat tayo guilty. Alam mo yung feeling na kapag may nakita kang sobrang cute, baby, puppy, or kahit mini ketchup packet, parang gusto mong kurutin, pisilin, o i-shake gently? Yes, that feeling may have a name. At hindi ka nag-iisa. So tara na, let's wonder and wonder about the strange but science-backed phenomenon na tinatawag na cuteness aggression. Or as we like to say it, nakakagigil. Ano ang cuteness aggression? So ayon sa isang 2015 study published in Psychological Science, cuteness aggression ay nangyayari kapag umaapaw ang ating emotions. Kapag nakakakita tayo ng napaka-cute, magre-react ang utak natin sa weird na paraan by releasing a bit of aggression o yung gigil na pakiramdam. Ang sabi ng researchers, isa itong paraan para ma-regulate ang mga emotion natin. Your body is basically saying, too much cuteness! Help! Kaya nagre-release ito ng opposite na emotion para mag-restore ng balance. Nakakagigil. Pero bakit? So bakit nga ba tayo napapasabi ng, nakakagigil ka? Habang pinipisil ang cheeks ng baby o tuta. Ayon sa Yale psychologist na si Oriana Aragon, nakakatulong ito para makaprocess tayo ng intense na positibong pakiramdam. In short, kapag hindi natin kayang i-contain ang joy or affection, minsan lumalabas siya sa strange na paraan. Like wanting to bite, squish, or pinch. It's harmless, promise. Hindi ibig sabihin na may violent tendencies ka. Ganyan lang talaga mag-cope ang brain natin. Imagine mo, may bagong panganak na baby na parang marshmallow or bagong groomed na Pomeranian. And your brain goes, hindi ko na talaga kaya. So pinipisil mo na lang. Relate ba? Evolutionary history. Okay, history time. Experts think na yung ganitong reaction ay nanggagaling sa evolution. Some scientists believe na dahil aggressive tayo mag-respond sa cuteness, yung sinaunang mga tao ay mas nagiging alert at attentive sa mas vulnerable na nilalang, gaya ng babies. Kasi 'di ba, sobrang cute equals sobrang fragile. Fun fact, mayroong group of scientists na nag-measure ng facial expressions and grip strength ng mga tao habang pinapakita sa kanila ang cute na photos. Resulta, mas nagkuyom sila ng mga kamuon nila nung nakakita sila ng cute na pictures. Literal na nakakagigil. So next time na may makita kang super cute, tapos nang gigil ka, now you know why. It's not weird. It's not wrong. It's just your brain overflowing with feels. Until next time. Yee! May black na naman. Hindi na naman chinek yung itim. Oo, pero ang cute. Ay, ayan na. Uy, Wag sa cheeks. Diba? Ganon. Nakakagigil. Sa lahat po ng mga nakakakita kay Miss Angelica ngayon sa kanilang mga telebisyon o sa kanilang mga social media dyan. Ayan. Gusto nyo bang kurutin ko siya para sa inyo? Mag-comment down below lang po kayo. Oo. Para naman matry natin yung gigil factor ko. Maalis yung foundation. Sa baby lang o kaya sa mga pets. Pero talaga ako, natakot naman ako doon. Oo. Sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa social media, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakagigil nga naman talaga, lalo na kapag meron ka ding mga flashes. Diba? Oo. Kapag nasa kama ka lang,
Kasi may mga flashes ka. Ay, Ako, talagang sa pets ako, tas mga bata. ay sa mga bata sa akin, kapag hindi pa sila natakbo na lakad. Di ba? Yung Oo. parang sarap nilang kagatin, ang gigigil. Doon ako, Ang nangangagat. morbid! Hindi, kasi di ba mas lalo na kapag yung chicks nila lumulobang parang akin. Real. Ang ganda-gandang kagatin. Oo. Tsare. Anyway, mga ka-MB, marami pa tayong ganap.